Bakit? Kasi mas astig pinapakinggan. Parang mas iniisip kasi yung pick-upan. Kaya lang yung kay boy pick-up, yung parang hindi na iniisip kahit walang sense. Malapit sila sa pick-up, sa pick-upan. May mga rhyming tsaka parang ang gumagawa ng tula sa pandaspan. Pick-up. Pick up. Kasi hindi ko ma-appreciate yung flip top. Yung mga nagpi-flip top, hindi ko masyadong mag-gets kung ano yung gusto nila. Pagra-rap lang ba, di ba? Yung pick up kasi nakakatuwa siyang pakinggan. Minsan nagagamit ng mga lalaki sa panliligaw. Medyo effective naman siguro, although hindi ko pa siya nararanasan. Kaya Para sa akin, flip top. Kasi doon mo makikita yung yung gagana talaga yung utak ng tao. Tapos makita mo yung mga yun, artist yung mga yun, 'di ba? Yung kumbaga pinag-aaralan nila yung ginagawa nila, hindi gaya sa sa ibang sa pick up na alam mo nakukuha lang nila sa iba. Ayun, dapat yung lines na bibitaw mo, kumbaga legitimate na sa iyo yun, musiko yung gumawa. Yun. Palagi ako Pinipili ko flip top. Kasi tatalino eh. Ang gaganda ng mga words na inalabas nila. Napaka-katalinaga. Ganda pakinggan. Ayun. I go for pick up kasi kapag pick up lang, patwitams lang yan. Unlike flip top, meron tayong, parang nawawalan kasi tayo ng manners when we do flip top. But in pick up, napapasaya na natin yung binabanatan natin. flip top. Flip top. Pick up. Pick up. Pick up. Pick up. Mas okay sa akin yung pick up kasi pwede mo sumimbulo ng bagay na mas magiging sweet. Lalo kung nililigawan ka, na-express mo siya sa ibang bagay. Pero actually, yun din ang gusto mong turbukin para sa nililigawan. Mas pipiliin ko yung pick up kasi una sa lahat, pampakilig sa mga babae. Kasi sa pick up, mas nakakaano yun eh. Kumbaga, parang mas patok sa atin, mga kabataan. Kesa sa flip top, mahirap mag-rhyme, di ba? Kasi hirap na yun. Flip top at pick up, modernong balagtasan at banatan. Ito ang patok ngayon sa mga kabataan at young at heart. Kung malaman ng lahat na kami ang tunay at di na kaya pang maawa, Pamilya Vigilante, papakita ng galing kung basa ni Papa Mara sa Sa mga kanto at tumpukan o kahit pa sa mga eskwelahan, makikita mo ang nagkakainitan sa mga ganitong paraan ngayon nagkikipagtagisan. Pero ang kanilang pagkikipag-asaran dinadaan sa pag-rap. Ito ang tinatawag na rap battle of flip top. Tingnan niyo kahit ang tsinelas niya, mahilig siya sa puti. Pero kahit amuhin niyo siya, siya'y makasin parang sungal dato puti. Ang kanina tinitira mo ang kabrad ko, si Russell. Sabi mo kamukha niya si Mr. Bean. Magpakalbo ka kamukha mo na si Mr. Bean. Alam ko ang tatay mo, Arabo, nakita ko doon tagahigop ng lababo. Paano nga ba nagsimula ang flip top? Ayon sa isang website, isang lalaki na nagngangalang Alaric Yuson o mas kilala sa tawag na Enigma ang sinasabing nagpasimula ng flip top dito sa Pilipinas na mula sa idea na kinopya mula pa sa Amerika. Si Enigma rin ang tumatayong punong hurado ng flip top battle. Ang pagbabato ng salita, ang daloy nito kung magkakatunog ang mga huling salita at pati na rin ang paraan ng pagkakarap ang kanyang ginagawang batayan upang mapili kung sino ang mananalo. Tahimik lang. Ito'y laro lang, Abra. Huwag kang mapipikon sa akin. Baka hindi ko matansya, ikaw ay aking chinilasin.
Sabihin na natin na marami kang babae. Nagtaka ako bakit sa Sogo ang kasama mo lalaki. Yo! Timing lang. Yo! Okay. Tahimik! Quiet! Alright. Galang-galang na ginoong Zaito. Taos-puso kong ikinagagalak ang iyong pagdalo rito. Huwag ka sanang aburido kasi panlalait ng mga swangit ay ang aking paborito. Sino lalampaso ng negrito? Ako mismo. Batang pinasugod ng simbahan para pusayin ang mga laman lupa at ang mga tulad mong tikbala. 3-2 ang score. Ang panalo, Zaito. Ang layo na talaga ng narating na salitang banat. Kung dati, suntok, bugbog o pananakit lang ang kahulugan nito, ngayon, nag-upgrade na rin siya, kumbaga. Nagkaroon na ito ng positive connotation dahil sa madalas na itong gamitin sa mga pick-up lines sa panliligaw, especially among the boys. Saan at paano nga ba nagsimula at nauso ang modern day banatan o kung tawagin ay pick-up? Kung ititrace natin, malamang nagsimula ito sa mga programa sa TV at radyo o maging sa pelikula. At lalo namang pinatindi ni Kim Poy Feliciano ang kasikatan ng mga banat Pinoy dahil sa kanyang viral video na Hi Miss sa YouTube. Miss, para kang ihi. Kinikilig ako pag lumalabas ka. Miss, galing mo din, no? Di pa ako binabato, tinamaan na ako sa'yo. Miss, parang utot. Nakakatakot kang pakawalan. Pero, definitely, hindi si Kim Poy ang nagpasimula ng lahat. According to research, mas naunang sumikat ang kanta ni DJ Nicole Hiala na Mahal Kita kasi na talagang naging ultimate source ng mga nakakaaliw at nakakatuwang banat. At naging inspirasyon pa ng awiting yan ang pelikulang My Amnesia Girl na pinagbintahan ni John Lloyd Cruz at Tony Gonzaga na gumawa rin ng kanilang sariling version ng kanta. Alam mo kung bola ka, hindi kita kayang i-shoot. Dahil lagi mo ako mamimiss. I'm Apollo. I'm Irene. Ngayon, idagdag mo pa dyan ang pagsikat at pagkakaroon ng career ni Boy Pickup ng Bubble Gang dahil sa mga banat na yan. And still, the undefeated, boy! Bakit? Pagdating sa pick-upan ako'y Panigurado, maraming mga binat at binatilyo na ang gumagamit ng mga ganitong banat para ma-impress, mapatawa at hopefully mapasagot ang mga sinisintang dalaga. Han, alam mo ba kung magiging bagay ako? Gusto ko maging bagay sa'yo. Hindi tayo bagay. Bagyo tayo. May pag-asa. Napakalawak naman ng wikang Tagalog at napakaraming mga paraan para makabuo ng mga katagang pang-aliw sa ating mga naiinip na mga puso. Dito, napapatunayan na ang mga Pilipino ay lubos na malikhain. I think it is entertaining and funny, especially for the youth like you. While the other one, which is Flip Top, I have watched videos in YouTube so far, and I think they make use of the Tagalog language or the Filipino language. And sa una,
ayos naman so far. Parang nakakatawa pa siya because they have the talent to express their own opinion, ganun. Pero pag medyo napapatagal na, parang they are already abusing the words or they are using vulgar and obscene words, which is not really a good impression for the youth. Yung pick-up lines na uso ngayon in the form of a joke is tribute to the creativity of the Filipinos. They managed to create a funny line, combine them with other phrases, and come out with witty subjects or witty connections to their previous lines to make it a funny joke. And this is a tribute to the creativity of Filipinos. Kaya lang, as in the law of nature, kung ano yung sobra, is masama rin kung minsan. Too much of everything is bad. The problem with the creativity now is that this creativity is being used negatively. Instead of coming up with creative things that are pleasant, sometimes yung creativity, they border on the green, the absurd, and sometimes offensive sa older people or even offensive sa morals and sa dignity. But it doesn't lessen the creativity of the Filipinos. Kaya lang, you have to supervise this kasi nga, creativity can be used negatively or positively. Pero okay lang, it's a new way of coming out with entertainment stuff by using language. But again, as I said, creativity must be tempered. Kung mauuso pa siya, kailangan meron pa rin mga mga boundaries to para hindi naman masyadong nakakasira sa imahe ng mga Pilipino, parang gano'n. Ano man ang ating piliin sa dalawa, marapat lang na magkaroon ng bawat isa sa atin ng respeto, kontrol sa sarili at malawak na kaisipan. Ang pagunlad ay maliit lamang na parte ng salitang pagbabago. Ngunit, baka siguraduhin lang na gamitin ito para matuto o para ilabas ang sinisigaw ng puso. Hindi para makapanagin sa isip o makasira sa buhay ng isang tao.